Mga ka-immortal, kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. Ang tatalakayin ko ngayon tungkol sa mga lihim na karunungan, marami po sa atin yung mga nag-aaral ng mga lihim na karunungan, lalo na yung mga baguhan, mga albularyo, pati yung mga baguhan, antingero. Yung iba naman, kahit hindi siya antingero, kahit hindi siya albularyo, nag-aaral siya ng mga lihim na karunungan. Marami po tayong nakikita online, mga dasal, mga orasyon na ating kinokopya. Pero hindi po masama yung kumopya online. Basta po yung kinokopya natin na orasyon na Latin, na dasal na Latin, kailangan kaya natin yon isalin sa wikang Tagalog o kaya sa wikang English. Marami pong mga nag-aaral ng lihim na karunungan na iba-iba yung tawag nila sa Diyos. Pero paano nga ba tayo dapat magdasal sa Diyos? Kung halimbawa, sa Tagalog man o English o sa Latin, paano natin siya tatawagin? Mga ka-immortal, ako'y magbabahagi ng pagdarasal kung paano ba natin tawagin ng Diyos. Uunahin ko muna siya sa wikang Tagalog. Ang kailangan tayo kapag magdasal sa wikang Tagalog man, O dakilang Diyos, amang makapangyarihan, ikaw ang Diyos ng sanlibutan, ikaw ang Diyos ng mga hukbo, ikaw ang Diyos ng mga nakikita at hindi nakikita. Maraming salamat po dahil pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak, si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa mundo. Kung sa wikang English naman, dapat i-Englishin mo lang yung dasal na Tagalog, the great God, Father Almighty. You are the God of the universe, the God of the host, the God of the visible and the invisible. Thank you very much because you gave your only begotten Son, Jesus Christ, the Lamb of God who take away the sins of the world. Kung sa Latin naman siya isasalin, Deus Pater Omnipotent, Deus Universi, Deus Sabaoth, Deus Visibilium et Invisibilium, Gracias tibi ago Maximas, Codidisti Filium Tuum Unigenitum Iesum Christum Angyon de Quitulis Picata Monde. Pagkatapos po mga ka-immortal, kung ano man yung kahilingan mo sa Diyos, saka mo na idudugtong. Importante po, kapag tayo po ay nagdarasal, sasabihin natin siya sa Diyos na Diyos amang makapangyarihan. O kaya sa English, Great God Almighty. Pag sa Latin naman, Deus Pater Omnipotent. Tapos lagi dapat babanggitin natin si Jesus Christ, the Lamb of God. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Kasi sinabi nga ni Jesus, mababasa nga sa Bible na ang nakakita sa kanya ay nakakita na sa Ama. At walang makakarating sa Ama na hindi sa kanya dumaan. Kaya ang tamang daan sa kanya. Kung tayo ilalapit sa Diyos amang nasa langit, kailangan natin magpaalam muna kay Jesus Christ. Sa kanya tayo lalapit, na ilapit tayo sa amang nasa langit. At kapag tayo nagdadarasal, mga ka-immortal, kailangan nakatuon palagi, nakasentro kay Jesus Christ, sa Panginoon Jesucristo. At hindi tayo po pwedeng lalapit sa amang nasa langit ng direkta, dahil nasusulat nga sa Bible na si Jesus Christ ang daan papunta sa Ama. Kaya kung tayo tatawag sa Ama, kailangan dadaan kay Jesus.
At hindi rin tayo pwedeng yung lalapit sa mga arkanghel o lalo na kay Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Rafael na hindi tayo nagpapaalam sa amang nasa langit. Kasi nasusulat nga sa Bible na kahit mga anghel sa mga kalangitan ay binabawalan ng Diyos na makialam sa tao. Pero kung tayo ay lalapit sa Diyos amang nasa langit, sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na pahintulutan na tulungan tayo ni Saint Michael, ipapadala niya si Saint Michael. Dapat laging, pag tayo nagdadasal, laging nakasentro kay Jesus. At pag tayo hihiling, dapat dadan lagi tayo kay Jesus Christ. Sasabihin natin sa Ama na ipahintulot na ipadala si Saint Michael, Arkanghel. Kung tayo man may karamdaman, ipahintulot ng Diyos Ama nasa langit na ipadala sa atin si Saint Rafael para tayo ay gamutin. Dahil si Saint Rafael yung inuutusan ng dakilang Diyos Amang nasa langit para gamutin. Mababasa yan sa Biblia na si Saint Rafael, inutusan niya na bumaba sa lupa para gamutin ang isang propeta. Hindi ang Diyos ang nagamot, kundi inutusan niya si Saint Rafael. Pero hindi tayo pwedeng tatawag basta-basta kay Saint Rafael na hindi tayo nagpapaalam sa Diyos Ama. Pero hindi rin tayo pwedeng lalapit sa Diyos Ama na hindi tayo dumaan kay Jesus Christ. Kasi kapag tayo nagdasal, tinawag natin si Saint Rafael, ang lalapit sa atin mga bad spirit, hindi si Saint Rafael. Akala natin, ang lumalapit sa atin, tumutulong sa atin, si Saint Rafael sa paggagamot. Pero ang tumutulong pala sa atin, mga fallen angel na. Katulad ng mga kapre, duwende, mga fallen angel sila. Sila yung mga nag-alsa laban sa Diyos. Pero kung tayo mananalangin, nakasentro sa atin, sa pananalangin natin, nakapokus kay Jesus, padiretso sa Ama, ipagkakaloob sa atin si Saint Rafael ng Amang nasa langit. Dapat laging nakasentro kay Jesus. Mga ka-immortal, kung inabutan mo man po ang katapusan ng aking video, paki-like na lang po. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe sa akin YouTube channel. Salamat po at God bless you all. Ingat tayo lahat.